Hello, so we're back again on this video. Wala lang, let's try another session with this podcast. So, quick story lang. Ang nangyari sa araw ko today, ayun, so nagising ako around 11 and wala kami face-to-face classes and ayun, we have online classes. And pumunta ako ng cafe kasama yung friends ko and then doon kami online class and doon din kami naggumawa ng activities, quiz. Ayun. So, yeah. I have fun today, to be honest, and I am having a mental breakdown na hindi ko alam. I kind of parang nararamdaman ko na mag-isa ako today. Ito na ulit. Ito na kasi yung room na ginagamit ko as of the moment and wala akong magawa. So I have the list of questions again. 25 questions. And this is about relationship. Wala lang. Gusto ko lang sagutin. If ever baka, So context. Hindi. Ano lang, tawag dito? Ano tawag doon? For awareness ba? Ewan. Basta, yung mga sasabihin ko dito, opinionated lang, okay? My personal opinion lang. So, if you're sensitive to the specific topic, then I'm really sorry. Hindi siya intentional. So, okay. Let's start on the first question. So, how do you personally define love at the stage in your life? In my 20s. Okay. This stage of my life. For me, yung love is literally just being genuine and being honest. Someone I can trust with all of my secrets and all of my runs in life. And also has an emotional intelligence. Kasi parang kung wala kang emotional intelligence, parang hindi ko alam kung anong paano sila ng way of love. Parang alam ko naman na bumabawi sila sa ibang bagay pero hindi na papag-usapan. Basta gusto ko na papag-usapan lahat. Open, and yung love for me is staying even at your worst. And wala lang, nag-i-stay na siya. And he choose to stay. Ganyan. Ganun yung love for me. And someone I can be happy with. And ano pa ba? Wala lang. Gusto ko, na-feel ko yung presence niya. Gusto ko parang present siya every time. Kahit, alam mo yun, kahit hindi naman talaga, pero na-feel mo yung presence niya. And being supportive, ganun. I think that's my personal definition of love. For me lang yan. Pero kung may nakalimutan ako, sige, kayo na lang rin kayo na mag-podcast. Charis. Number 2. Do you think love in your 20s is different from love later in life? Why or why not? Of course, there's a big difference when you have love, when you have the love in your 20s and later on in life. Kasi, of course, 20s, very immature pa rin naman at some point kasi adulting eh. So, marami pang experiences na hindi pa na-experience. Like right now, marami pa rin ako experiences na hindi ko pa rin talaga alam kung paano or ganito ganyan. So, I need to figure it out. Unlike sa future, alam ko na, gets na, ganyan. And you're most capable sa mga
bagay-bagay na pag-usapan to, maging vocal, communication, and other things, And why not? Wait lang. Yun yung why. And when, okay. So, di ko naman sinagot yung kung wala namang pagbabago kasi, so wala ka ring growth, ganyan. Walang, kasi parang kung walang changes, how will you improve in the near future, ganyan. So, kung hindi ka magbabago, you're no better for anyone. Kung paano kung cheater ka, and di mo binago yun, so, what's the difference? Kung toxic ka, ganon. So, I think there are differences, lalo na sa future. Syempre, basta na, explain ko na, diba? So, next na. Alam mo, mababaliw na ako kasi lagi ako mag-isa. Lalo na itong buong week na to, I think this is kind of parang safe space ko na magsalita mag-isa and mag-think and wala. So, I think safe space ko na talaga to. Nagkataon lang na naka-video. Next. As a student, how do you balance love and academics? Or do you think one always suffers? Excuse me. Feel ko kasi pro ako dyan eh. Nagawa ko to sa ex ko eh. Sa first boyfriend ko. Na-balance ko yung love and academics eh. So, I think, yung way ko nun, syempre, nagsama kami sa isang place. Yun yung convenient for me kasi doon sa kanila is mas malapit yung school ko. So, very, very convenient. And, ayun, so na-handle ko yung relationship and yung ACADS ko as well. And hindi rin kasi yun seloso dahil wala siyang mababa emotional intelligence niya. And hindi rin siya clingy and also, ayun. I think na-handle ko siya ng okay. And wala rin naman kasi akong issues with anyone. Like, literally, wala. So, I think I am very loyal and also submissive when it comes to my partner. And sa school, ganun din. Very ako parang academic achiever. Still, parang running for cum laude pa rin. So, I think I balance very well. Hindi ko lang sure ayoko ma-jinx. Okay, next. Do you believe in the right person, wrong time? Based on my experience today, yeah, I do believe. I don't know. Kasi, na-experience ko to eh. Actually, kung isipin ko talaga, paniniwalaan ko na tong statement na to eh. Kasi, right person, wrong time. Basta, ayoko elaborate. Gusto ko, privacy na lang. Charis. Pero naniniwala ako kasi, alam mo yun, pwedeng itong tao na to na na-meet ko is somehow na-meet ko dati sana, ganyan. And, we're healthy for each other sana eh, kasi he is kind of stable noon that time. So, I'm really stable that time. And I think we're compatible. Kasi ngayon pa nga lang na hindi kami stable. And lalo siya, hindi siya stable. Alam mo yun, nakakagawa kami ng paraan. Hindi pa yun right timing pero we're having so much fun with each other's company. So, alam mo yun, parang ang niya, sobrang, I don't know how to explain my feelings as of the moment. Hindi ko alam. Oh my god. Okay, next. Is it harder or easier to find genuine love in college?
Actually, love is everywhere. Ano lang siya eh. It's up to you kung i-grab mo or hindi. And of course, aminin mo na rin kasi mapili ka rin talaga. And ako, mapili rin talaga ako. So, I think it's easier to find genuine love. Pero kasi, on the other hand, hard din siya kasi you really need to seek for, ano mo yun, yung makikita mo na genuine talaga and better. Parang mali. So, parang yung love is easier to find. Pero yung genuine love is harder. Okay. Makes sense, di ba? Anyways, next na. What's your love language and how did you figure it out? Alam ko na to dati pa eh, kasi lagi naman akong clingy kahit kanino. And I'm very clingy. Love language ko through words of affirmation. Actually, lahat eh. Pero ang pinaka, yun, words of affirmation, syempre, gusto mo pa rin marinig kahit alam mo na gusto mo marinig eh, ganyan. Yung consistency ng pagsasabi nila ng, alam mo yun, compliments, I love you, ganun. So, ano pa, next is physical touch. Ewan, sobrang ma-physical touch ako. So, see you. Charis. Ayun. Ano pa ba? Love language ko. Kasi kapag binangkit mo yun isa-isa, ba talaga lahat? Emotional intelligence? Ay, love language ba yun? Kasi may emotional intelligence ako eh. I am very submissive din. Yan, sa partner ko. Very ako, ma-update. Lahat talaga. Lalo na kahit nga di ko pa partner eh. Maano ko eh. Like ma-update and all. So, ayun, kapag partner ko, parang feel ko sobrang ganun ako. And, ano pa bang love language ko? Ayun, gusto ko na maraming kiss. Basta very malambing ako. And, ano pa ba? Ayun, cuddle. Basta kasama na yun talaga sa physical touch, parang tang. Next na, do you believe people can change for love or should they? Based on experience, hindi talaga nagbabago yung tao. Kahit ulit-ulitin mo pa na pagsabihan yan, uulitin niya pa rin yan kasi siya yun. Hindi mo na mababago yun. Parang sila na talaga yun. Kung ano yun na ginagawa nila, yun na yun. Sila yun. And you can't change them. Yun talaga. Kasi may times na, ito sa ex ko lang, parang pinagsasabihan ko siya nito, tapos babaguhin niya within this week, and for the next week, alam mo yun, yung cycle ng ginawa niya in the past, babalik lang rin siya ng babalik. And you cannot change the person because of love na binibigay mo. And if you do your part na love mo siya, binigay mo talaga lahat, ganyan. And I'm very proud of you, ganyan. I'm very, very proud of you. Kasi, alam mo yun, nagawa mo yung part mo. Sila, kung hindi talaga, sila talaga dapat mag-try nun sa sarili nila. They need therapy, I think, kung talagang di nila ma-change yung, kunwari, bad habit na ginagawa nila, ganyan. So, yeah, be proud of yourself na lang and look forward for yourself, ganun. Kasi sila talaga yung kailangan magbago for themselves, ganyan. Hindi mo rin kasi role yon na baguhin sila for the better. They need to, in the first place, kailangan nilang unahin muna yung sarili nila bago sila pumasok sa relationship. Pero they choose to, alam mo yun, be like that
on the relationship. And of course, may effects yun sa'yo. And yeah, hindi yun mag-workout. That's for sure. Kasi, naranasan ko na siya. And sobrang, after nun, parang mamumulat ka na lang na, oh my God. Oh my God. Ganon. Next na. What role does communication play in your view or a healthy relationship? What role does communication play in your... Okay. Role? What role? I think sobrang laking part yun ng relationship, yung communication. As a person kasi na very vocal when it comes to my feelings, sa problema ko sa'yo, ganyan. I think we need to be practicing and also realize na very important na magsabi tayo sa partner natin bago natin i-rant sa mga friends. Hindi naman kasi talaga sila kasama sa relationship. Kayo yung nag-chuchup-chakan and also. So, kayo yung mag-usap. I-reach out mo. I-real talk mo. Sabihin mo yung love, ganito. Na-feel ko to nung ginawa mo to sa girl. Sana nagbigay ka ng consent. Ganon, may sense of communication din. Turuan mo yung partner mo na makipag-communicate sa'yo. Lalo na sa problems. Kasi maraming miscommunication and misunderstandings na dadating. And kailangan yun ma-communicate na maayos. Hindi lang sa chat. Like, kailangan personally. Pero kung sa chat naayos nyo, what more sa personal, diba? And I think sobrang importante ng communication sa updates, sa problems, sa lahat. Like, lahat. Kasi, what if may errand siya tapos di mo alam, tapos syempre, problema agad yon. So, proper communication, sobrang laking role niya sa relationship. And to achieve din yung healthy relationship, dapat may healthy communication din. Kasi communication is a key to success. What the fuck? No. Successful relationship. Makes sense. How important is independence in a romantic relationship for you? Oh my God. So, independence, I think important din siya. Kasi, of course, when you love yourself, you have the independence to do your responsibilities and to do things. And productive, productive cycle ng buhay mo. Ganon. So, kunwari, may partner ako, tapos, kaya naman niyang dalhin yung bag niya. So, nag-offer ako na dalhin ko na yan. Hindi, mas safe ako na na dala ko yung sarili kong gamit. So, independence niya, alam niya yung gagawin niya, alam niya kung anong capable of siya, ganun. Basta ganun. So, I think, independence sa romantic relationship, very pa din, convenient. Hindi lang siya, pagka-selfish or what. Like, kunwari, sa work, gusto mo siya tulungan, pero, hindi, kaya ko to, ganyan. Kaya ko to kasi work ko to eh. Parang, alam mo yun, parang din yun. Perks din yun ng having an independent partner. Kasi, alam mo yun, kaya niya i-handle yung sarili niya eh. And I love that. I love that for him or her, ganyan. So, ganun. I think, pag mga ganun, parang, na lang din, i-compliment yun na lang din yung partner nyo. Kasi, yun eh, parang hardworking. Parang hardworking sila, ganyan. So, grabe din kapag may independence ka, which is parang self-love. Hindi parang self-love talaga yun sa sarili. And also self-respect. Tama ba? Ganun. Next. Do you believe in soulmates? This is not based on my experience, pero sa perception ko, wait lang.
Excuse me. So, sa perception, perception ko lang. Totoo siya. Totoo siya. Pero hindi siya para sa lahat. Hindi, soulmates, parang kasing, I don't know. Soulmates. So, parang, totoo ba? Wait lang. Question ko na yung sarili kong opinion. So, feel ko totoo eh. Kasi, meron akong pinsan na kababata niya yung partner niya hanggang ngayon. And, legal age na sila ngayon. Sila pa din. So, I think, totoo. And, kung maghiwalay man sila, edi hindi. Okay, next. Wait lang. Have you ever been in love? What did that teach you? Have you ever been in love? What did that teach you? Of course, na-in love na ako kasi may first boyfriend na ako eh. Lesson nun, for me, I think I need to put myself first. Ganyan. I think communication is number one talaga. Kasi yung partner ko that time, hindi talaga siya makikipag-communicate. Tapos parang hayaan niya ako. Ganyan. Kapag kunwari may misunderstanding or sagutan, walang settlement eh. So parang burden siya every nangyayari yun. Ganun. So, communication. Ano pa ba? Ang dami kong natutunan eh. Na wag na mag-settle sa cheater. Yun. Pag nag-cheat na yan, cheater na yan. Okay. Kahit magbago yan, nag-cheat pa rin siya sa'yo. So, wag mo na pagbigyan. Ganun. Alam kong mahirap yan. Pero, isipin mo yung sarili mo. And, kung sa tingin mo, like hindi siya nagbabago or ganyan, for the better, edi iwanan mo no. Kasi walang changes yan. Yung cycle everyday magiging like toxic. And kahit sabihin natin gumagawa siya ng other way, pero hindi yun yung love language mo or hindi yun yung dapat, hindi pa din yan. Ganon. Parang kapag malinaw na yung mga mamaling ginagawa niya, ganyan, let go mo na. Hindi siya kung sa tingin mo valid yun kasi natatanga ka or what, hindi pa din. Hindi siya valid, okay? Parang unahin mo pa rin yung sarili mo. Syempre yun eh, worth mo yun. Kung sa tingin mo niloko ka na one time, huwag ka na magpaloko next time. And ano pa ba? Mag-settle sa may emotional intelligence. Ganyan. Kasi hirap kapag wala. Sobrang hirap. Tapos, wag lang yung puro pa-impress. Hindi na ako madadaan sa ganun. Gusto ko nang may like may sense na yung ginagawa. And also, gusto ko ako yung mo yun. Okay lang naman yung ayoko ba may masabi ako, pero basta gusto ko loyal sa akin. Gusto ko ako yung sa akin siya na erbogan, ganun. What the fuck? Kasi partner mo yun, of course. You have the right of what you think na right. Ganyan. And kung naging vocal ka na doon and hindi ka pinakinggan, then goodbye. Goodbye. Goodbye na. Next na. Ang daming eme. What's a love lesson you learned the hard way? The hard way. Love lesson they learned the hard way. I think love lesson. Wait lang, wala akong maisip. Love lesson you learned the hard way. I think okay. Ayun. Kapag nanliligaw sa inyo, syempre, kapag tumagal yan, magkakaroon na attachment. Kasi syempre, habang nanliligaw yan, papayagan mo yan kasi syempre bet mo. Pero, kapag attached na kayo,
Tapos parang, um, syempre, puro pa-impress yun sa umpisa. Kahit sabihin nyo hindi. Alam ko nagpapa-impress yun sa umpisa kasi nanliligaw eh. So, if hindi na consistent, lalo na kapag kayo nasa relationship. Yung first saka second month or third month pa yan, mapapansin nyo yun. Like, kapag napansin nyo, hindi talaga siya ganon, te, wag ka na magbulag-bulagan. Ayun, maging ano ka, like, i-open nyo yung senses nyo when it comes to that person. Kahit mahal nyo. I-set aside nyo muna yung feelings. Pag-isipan nyo mabuti kung tama ba, ganito, ganyan. Kasi kung papatagalin nyo yan, maybe hindi mo pala dapat siya, inaccept. Ganon, parang, ewan, kasi kung sa panliligaw pa lang, dun pa lang, parang sa tingin mo fake yung, basta makikita mo yun. Parang yun yung na learn ko eh. Kasi makikita mo kung genuine ba yung kung paano siya kapag tumagal na. Ayun, parang feel ko malinaw yun. And kung nakita mo yun tapos hindi mo pinansin, pansinin mo kung mali yung nakita mo. Huwag mo siya i-tolerate, ganyan. Sa mga first months, of course, kailangan mo pa rin mangapa eh. Kasi, syempre, kung gusto mo ng long-term relationship, kailangan mo yung best for you. Hindi lang may masabi na may jowa ka, ganyan. So, I think you really need to go for the right one. Kahit matagal mo pa yan mahanap or makita or dumating, matagal pa yan, alam mo yun, just wait for the right person. Ganun. Makikita mo naman kung type mo talaga yan or hindi eh. So, kung may off na umpisa pa lang, sige, set aside mo. Pero kapag naulit sa ibang way or like nadagdagan pa, maging ka naman. Katukin mo na to, te. Wag tanga-tanga, ha? Ay, bakit ba ako nag-a-advise? Dapat tungkol sa akin to eh. Next. How do you handle heartbreak or rejection? Okay, sa rejection muna tayo. Well, pag meron akong crush, sinachat ko talaga, te. Sabihin ko, crush kita. Ganyan. Pwede bang ganito? Pwede ba tayo mag-MU or ewan ko, ang pangit pakinggan, no? Pero, very direct to the point ako pag may crush ako. Like, aamin talaga ako, uy, crush kita. Pero, hindi sa personal, sa chat, syempre. Pero, pwede rin naman sa personal. Ganun. So, pag na-reject ako, okay lang. At least tinry ko, di ba? At least, wala akong pagsisisihan. Okay, nasabi ko naman. So, crush ko pa rin siya. Kung hindi, wag. Ganun lang. Sa heartbreak naman, I think, okay ako mag-move on. Like, 1 to 2 months, ganyan. Mabilis ako mag-move on eh, kasi, lalo na kapag foul na yung ginawa, and, very hindi na rin healthy and, ganun. So, mabilis ako mag-move on kapag sobrang valid ng reason para iwanan ka. Ganun. Etong last ko, mabilis ako nag-move on eh. Kasi sa relationship pa lang mismo, parang dun pa lang, nade-detach ko na sa lahat ng ginagawa niya. So, parang 2 months, 1 month? 1 month na halos eh. Pero, kung kasama yung relationship, parang pa, sa 3 months, 2 to 3 months, ganyan. Ganon. Next. Wait. Has a relationship or crush ever changed the way you see yourself? Oo. Kasi, ito yung dati kong parang nakikita ko na lang yung sarili ko na parang mag-aalaga ko ng maraming aso,
Tapos magkasama kami sa bahay. Ito yung ex. Parang nag-iba yung tingin ko sa sarili ko. Kung anong ginagawa ko sa future. Ganyan. Hindi naman nag-iba yung tingin ko sa sarili ko na parang, actually, din ako eh. Parang body dysmorphia ba yun? Na-insecure din ako that time. Kasi, syempre, tumataba ako. And, ganun. So, ayun, nakita ko na parang magkakaroon ako ng family in the future, ganyan. Nag-iba siya. So, ano pa ba? Nag-change ang tingin ko sa sarili ko, sa crush. Kapag siguro hindi ako naka-crush back, feel ko ang pangit ko na. Okay, pero, syempre, pag di ka na-crush back, shit, ang pangit ko na ba? Anong hindi mo nakikita na nakikita ng iba? Charis. Hindi ko alam. Siguro ganun lang. Hindi naman siya malalim. Okay, next. Do you think social media makes dating easier or more complicated? I think yung social media, of course, easier kasi you can choose kung sino dito. Pero, may din yan may other side din yan. Syempre, pwedeng poser yung kausap mo. Diba? Tapos, pwedeng catfish. Pwedeng, siya, like, alter or what, I don't know. Pero, ayun, parang kino-complicate niya din in a way na, ayun nga, may mga ganong side Saka, yung social media, yung iba kasi, parang, sinasabay-sabay nila yung, kapag sa dating online parang sabay-sabay yung mga lalaki talaga, mga babae, sinasabay-sabay nila kasi nga online dating so, mamimili ka talaga, and kakausapin mo lahat, diba? So, ang hirap din. Easier siya sa iba, kasi of course, talagang successful yung pag-seek nila sa ka-date or for a relationship. Pero for me, it's complicated din. I think it's a yes or no. Ganun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depends on you. Next. What's your opinion on campus relationships or college flings? Okay lang. Nakakainggit. Kasi bakit kayo may ganun? Syempre, of course, sa campus nyo, magkasama kayo sa campus, diba? Parang, ang romantic naman nun na may ganun. Kasi, hindi, medyo na-experience ko naman yun nung high school ako. Pero ngayong college ako, yung mga may campus na crush and relationship, nakakaingit din. Pero, syempre, ang opinion ko lang is, kung mag-work, edi mag-work, ganun. Kung classmate mo yan, or ka-campus lang, or ka-building mo, or basta sa school mo, tapos relationship kayo, congrats, kasi makikita kayo anytime. So, may meet up place na rin kayo, ganyan, uwi kayo magkasabay. Very romantic. Parang mga lang, K-drama. So, edi congrats. Okay, next. Would you date someone from the same course or do you avoid that? Wait lang. May crush pa ako sa... Okay lang. Hindi ko naman sobrang gusto rin yung course ko Parang kailangan ko kasi siya so kaya ako siya tinake. And kung same kami ng course or kahit ibang school pa yan, okay lang rin. Okay lang. What the Sorry. Excuse me. Okay. Have you ever had a campus crush?
Did you do anything about it? Oo naman. Siyempre meron. Bless me. Did you do anything about it? Meron naman. Umiwas. Umiwas ako. For a valid... Basta, valid yung reason ko ba't ako umiwas. So, and saka, crush lang naman eh. Na, ano lang. Basta, do you think your idea of love has matured since first year? Oo naman. Siyempre, naloko na ako eh. Tapos, basta, parang kasi nung first year, meron na akong boyfriend eh. So, parang nag-mature na rin naman. Kasi nag-last din naman yun ng 2 years. So, third year, fourth year, syempre, mas matured na ako. Syempre, first ko rin naman yun sa lahat. So, ayun, parang, I am more capable na ngayon for a relationship. I think I could do more of it pa. Ganun ako katanga. Okay. Kapag nasa ako, sobrang tanga talaga ako. Lahat naman tayo natatanga kapag. Pero kasi, iniiwasan mo pero matatanga ka pa din. Bulag ka kapag nasa relasyon ka. So, depende na lang rin yun kung paano mo siya i-handle or magbubulag-bulagan ka pa rin. Syempre ngayon, may knowledge na ako kung paano yung ganyan. So, more better na ako ngayon. Pero, of course, magpapakatanga rin ako sa ngayon, sa taong green flag, okay? Next. Would you be open to long distance love after graduation? No. Ayoko, gusto ko magkikita pa rin kahit weekly. Ganyan. Ayoko. Love language ko is physical touch. Tapos long distance. Parang ang hirap naman. Siguro ko consistent. Pero hindi pa din eh. Hindi ko kaya. Hindi naman sa di ko kaya tas mag-cheat ako sa mas malapit. Hindi ganun. Siguro kung love ko talaga, why not? Okay lang. Kung saka valid yung reason nung kung bakit siya malayo. Alam mo yun. May iba't ibang eh. So, it's a yes and a no. Pero, parang 60% yung no. 40% yung no. Parang 70% yung no. Tapos parang, na lang. Yung the rest. Yes. Kasi pag-iisipan ko pa yun. Paano kung, ano ba yan? Nag-overthink na yung lola mo. Next na nga. Ano ba tong podcast na to? Ang chaotic. What the Okay. Ano ba? Wait, text na. Last 5 na pala. 21 na. Red flags versus green flags. What are yours? Of course, green flags. Sino ba gusto ng red flag? Marami naman mukhang red flag. Like mukhang bad boy, ganyan. Pero may mga green flag na ganon. Pero kung gusto mo good boy na green flag, doon ka na rin. Kung gusto mo naman bad boy na green flag, go lang rin. Ba't naman sa red flag? Anong tanong ba to? Next na nga. Do you believe in love at first sight or just attraction at first sight? Oo naman. Ay, love at first sight? No. Pero yung attraction at first sight, oo, totoo yun. Siyempre, pag may nakita kang tao, tapos, kunwari, uy, si ano ko yan, ganyan. Tapos, syempre, pag nakita mo, oh, shit, pogi, attraction at first sight, na-attract ka eh. So, o kaya may something na ginawa yung tao na yun, tapos na-attract ka, so, totoo. Pero yung love at first sight, negative. Kasi, love mo agad? What the Syempre, kilalanin mo muna.
Hindi pwedeng love agad. What the heck? Mag-usap muna kayo like 2 days. 2 days. Pero, syempre mag-usap muna kayo. And sa tingin mo ma-in love ka sa experiences niya or experiences na pinagdaanan niya, ganun. Pwede go. Pero hindi na yung love at first sight. Kasi hindi na first yun. Kasi nag-usap na kayo, nag-communicate na kayo. Oh. So, di totoo. Whatever. What's your ideal date as a college student on a budget? Ideal date ko on a budget, wala, sa bahay lang, katulad sa room lang, sa place, or watch movies, ganun. On a budget naman yan kasi sa bahay lang kayo manonood ng movie, tapos bili na lang kayo ng snacks or order kayo online or bili kayo ng yun, dun yun na lang spend yung sa pagkain, ganun. Late night walks, ganon. Kain kayo sa labas pag may pera, or kapag wala, sa parents' house, sa bahay mo, sa place mo, ganon. Hindi naman siya complicated eh. It's up to you na lang kung paano mo siya gagampanan, or paano mo iba-budget din yung funds mo, diba? Para hindi iba na palang topic yung sa corruption, sa fuck the government. Next, what's the most romantic thing someone's ever done for you? Or vice versa. So, ako, wait lang. Romantic thing na ginawa sa akin. Wait. Romantic thing na ginawa sa akin. Yung ano lang, nandun ako sa bahay nila, tapos magkahag lang kami, nakahiga kami, tapos may music, and yung music na yun yung Blue, yung kay Kai. So we're sleeping together, and kahit mainit, basta kahit mainit, yan, nakahag lang kami, and very romantic yun, I think, and unforgettable. Nasa utak ko na siya, core memory ko na siya. Yan lang. Tapos yung kapag sinasabihan ako na romantic, ano lang pala, no? Wait lang. Romantic thing someone's ever, ano pa ba? Kapag tawag dito, parang binibigyan niya ako ng water, basta ganun, parang after kumain, water, do you need water, ganyan. Tapos kapag kunwari kuha mo ka ng water, ganyan, hindi siya nagre-reklamo, alam mo yun, basta ganun. Tapos biglang gagawin na lang, basta ganun. Tapos sasabihin na gusto ka, tapos ikikiss ka, ganun. That's romantic, right? Ako naman, romantic thing na ginawa ko, ano ba? I think romantic way rin yung pagsali ko sa kanya sa close friends ko. Like, siya lang yung nasa close friends ko, tapos i-story ko yun. Yung mga, alam mo yung, basta i-story ko yung mga kailangan niya marinig or mabasa na quotes. Ganon. Basta, yun. Romantic din yung pag tinatanong ko siya kung okay lang siya, pagiging clingy ko sa kanya. I think I am, ano pa ba? Paano ba ako? Romantic din ako sa words. Aywan. I think romantic din yung pagiging consistent. Kunwari sa paghatid sa sakayan, ganun ako. Consistent ako sa ganun. Kasi ayoko ma-feel nila na
Sa una lang, ganun. Feel ko, very submissive talaga ako sa consistent. Pero sometimes naman, syempre, hindi naman ako perfect. Sometimes, may mga nami-miss pa rin ako. Pero, after na, syempre, babawi na lang. And I think, pag nanlilibre ako pag may pera ako. Or, kapag may sakit ka, dadalan kita ng needs mo, meds. Ganun. I think I'm very romantic pa rin naman. Complete the sentence. May pag ganun. To me, love feels like a river and a tree. Ganun. Kasi makikita mo yung reflection ng tree sa ilog. So, kung ano yung ginagawa niyo sa relationship, nagre-reflect yun to each other. Ganun. Sa partner mo. May mga habit kayo na ginagawa together na na-adapt nyo sa isa't isa, which is a good thing. And meron din kayong parang you have to face each other and accept each other. Ganon. And staying sa worst part ng buhay mo. And just simply staying and choosing to stay. Kahit ano mang mangyari. Sa happy moments man or sad moments. And I think that's very di ko na alam. Siyempre, kapag nandun ka na sa experience, parang hindi mo na rin siya ma-explain Ganun. And mahirapan ka talaga i-explain kung paano yung nafe-feel mo. Ayun. So, 47 minutes na naman to. Lala, what the heck. So, yeah, I think that's it. And I have fun doing this. Hindi ko alam hanggang kailan ko to gagawin, pero siguro hanggat trip ko. Siguro magsama ako next time ng ibang tao, no? Para hindi boring kasi parang kapag ako lang, ito na yun, ganun na yun. And wala, feel ko kasi convenient yung camera nitong laptop. Sobra. Malinaw naman siya. And very grainy and static. For me. Kung sa inyo hindi, wag niyo na panoodin. Panoorin niyo pa din. Ang gamit kong mic yung cellphone ko. Kasi wala naman akong mic. Ang pangit nga ng mic nito. Pero, ayun lang. Ano pa ba? Bukas may pasok ako online class. Update ko na rin kayo May pasok ako online class. Ano ba? Online class Puro online class. Sana wala rin pasok face to face. Gusto ko mag-isolate. Gusto ko ma-feel na at peace ako. Ayoko ng distractions. Ewan. Kapag na-feel ko na mag-social media, nagpo-post pa rin ako. Ganun. Pero hindi na siya super active. Like, I'm still trying kung paano. And alam ko naman kung paano. Parang, ginagawa ko lang kung anong capable. And dapat. As of the moment. And I don't want to stress myself. I'm doing this for myself. And para din sa ACADS, I really need to focus on my academics. And sana pala tumakbo man lang ako ng kahit anong position sa department namin. Pero whatever, hindi siya meant to be sa akin. Kasi tapos na. May mga officers na, so saka anong gagawin ko dun? Ganda lang. Hindi naman. What the heck? Hindi ko na alam. I think it's time to say goodbye. 50 minutes na.
almost an hour na ako nagsasalita dito. And I need to drink water. So, that's it for today. See you around and see you next time. Kung may nasabi man ako na anything na nag-bother sa inyo, comment down below. And I'm really sorry. Or kung naguluhan kayo, ewan, explain ko na lang sa inyo. Kung isa lang naman kayo nagtatanong, di explain ko sa inyo. Pero kung ano yan, kung bored lang rin kayo sa buhay, sige, manood na lang rin kayo. Panoorin niyo yung mga rant ko dito. More rants to come. Anyways, bye na. Bye guys.